Itinaas ni Leng Luo ang kanyang kanang kamay, nakaharap ang palad pababa, at seryosong sinabi, hindi tungkol sa dami, kundi sa kalidad. Pagkasabi niya nito, isang medyo mas makapal at mas malaking enerhiya ng espada ang lumitaw sa kanyang palad. Bagamat ito ay isang enerhiya ng espada ng cultivation ng Mystic Enlightening Realm, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Nagpaliwanag si Hua Wudao mula sa tabi, ito ay isang pagtutunggali ng mga pilosopiya ng swordsmanship. Tingnan natin kung sino ang mananaig. Sa sumunod na segundo, ang mga enerhiya ng espada sa magkabilang panig ng kabaong ay umikot palabas, patungo diretso kay Leng Luo. Kasabay nito, ang enerhiya ng espada sa kamay ni Leng Luo ay mabilis ding pumutok palabas. Biglang bumaligtad ang kabaong ng 360 degrees paitaas. Iniiwasan ang enerhiya ng espada ni Leng Luo gamit lamang ang cultivation ng Mystic Enlightening Realm. Kasabay nito, kumislap ang figure ni Leng Luo, iniiwasan ang isa sa mga enerhiya ng espada. Sa isang malakas na tunog, isang enerhiya ng espada ang hindi inaasahang tumama sa braso ni Leng Luo. Mabilis na itinaas ni Leng Luo ang kanyang kamay, pinapawi ang puwersa ng enerhiya ng espada, na pagkatapos ay nawala. Biglang tumahimik ang eksena, at lahat ay naguguluhan, hindi malinaw kung sino ang nanalo o natalo. Walang magarbong labanan, walang malakas na pagbabago sa primal energy, at walang mga sabuatan o panlilinlang. Lahat ay tila napakasimple, ngunit puno ng hindi maarok na lalim ng swordsmanship. Pag-unawa lamang sa swordsmanship, ibinaban ni Leng Luo ang kanyang mga kamay. Hindi niya gustong makipagtalo, at hindi rin kailangan. Mula ng sandaling humawak siya ng enerhiya ng espada, alam na niya ang resulta. Kahit na mas seryoso pa niya itong hinawakan, pinakamahusay na ilang galaw pa sana ang kanyang itatagal, hindi magbabago ang resulta. Mas mabuting tanggapin ang pagkatalo ng magalang at tapusin na ang lahat. Nagpatuloy si Hua Wudao bilang komentarista, ang walang armas na pagharang ni Senior Leng sa enerhiya ng espada ay tunay na tama at perpekto. Sa kasamaang palad, dahil kalalampas lamang sa Quenched Body Realm, hindi mahuhuli ang mga enerhiya ng espada ng walang armas sa Mystic Enlightening Realm. Kung ito ay mga teknik sa espada ng Mystic Enlightening Realm, ang landas ng enerhiya ng espada na ito ay hindi lamang braso, malamang na leeg ito. Gayunpaman, mahusay si Senior Leng sa sining ng pagtatago, ang swordsmanship ay hindi niya forte. Yumuko si Leng Luo at umatras, at pagkatapos ay humakbang pasulong si Panlit Ian. Una siyang humigop ng alak at casual na inihagis ang sisidla ng alak kay Pan Zong, hindi ako si Leng Luo, pagkatapos ng lahat. Masyado pang hilaw si Leng Luo, kulang sa karanasan. Nang marinig ito, nanahimik si Leng Luo. Ang pagkatalo ay pagkatalo, walang dapat ipaliwanag, at pagod na siyang marinig ang mga walang kabuluhang salita na ito, na walang anumang bago. Muling tumaas ang boses ni Gang Yuando, matandang pulubi. Tumango si Panlit Ian, tunay nga, ako ito. Nagpatuloy si Gang Yuando, ang daan ng espada. Ang Mystic Enlightening Realm ay maaaring bumuo ng yin at yang, magbagong anyo sa Tai Chi. Lumikha ng four phenomena, at magpatuloy ng walang katapusan. Humalaklak si Panlit Ian, kung ito ang Mystic Enlightening Realm, dalawang enerhiya ng espada lamang ang maaaring mabuo. Hindi nabanggitin ang walang katapusang pagpapatuloy, duda ako kung maaabot pa nito ang four phenomena. Malayo na ang narating ko at maraming master ng swordsmanship na ang nakita ko. Sinusubukan mo bang gamitin ang forceful energy upang bumuo ng isang pormasayon ng espada, na lumilikha ng four phenomena, upang makamit ang epekto ng walang katapusang pagpapatuloy? Nang marinig ito, halatang interesado si Gang Yuando at malumanay na sumagot, kawili-wili. Buong pagmamalaking tumingin si Panlit Ian kay Leng Luo, sinabi ko na, hindi ako si Leng Luo. Bahagyang ngumiti si Gang Yuando, kung gayon, ipakita mo sa akin ang iyong paraan ng pagbasag nito. Pagkasabi niya nito, isang bilog ng Tai Chi na mahigit 2 metro ang diametro ang lumitaw sa ilalim ng kabaong, na nagpapalit-palitan sa pagitan ng yin at yang. Ang mga enerhiya ng espada ay lumutang sa ibabaw ng bilog, na naglalabas ng nakakakilabot na kapangyarihan. Nang makita ito,
Pumalakpak ng interesado si Leng Luo, upang maabot ang ganitong antas sa Mystic Enlightening Realm. Matandang Pan, mas mabuti pang sumuko ka na lang. Sumimangot si Panlit Ian, nakatitig sa bilog ng Tai Chi sa lupa, na lubhang namamangha. Bagamat malayo na ang kanyang narating at alam niya ang tungkol sa mga ganitong teorya, sa lahat ng mga henyo sa swordsmanship sa mundo, walang sinuman ang aktwal na nakapagpatupad ng teoryang ito. Ang pag-aaral ng swordsmanship sa mundo ay matagal nang nawala ang orihinal nitong layunin at halaga. Ilan sa mga kasalukuyang sword cultivator ang nagmamalasakit pa sa diwan ng swordsmanship. Karamihan ay nag-aalala lamang kung paano dagdagan ang nakamamatay na puwersa at mga pamamaraan ng pagpatay. Nag-alab ang interes ni Panlit Ian sa eksena, na naghahanda sa kanya para sa labanan. Bagamat hindi alam ni Panlit Ian kung paano ito nagawa ni Gang Yuando, interesado talaga siya sa teknik na ito ng espada at sabik siyang matuto mula rito. Sina Zhou Jifeng, Fan Zhang, at maraming babaeng disipulo ay nabighani dito. Ito ang unang beses nilang makita si Elder Pan sa aksyon, at ang unang beses nilang makita ang maalamat na matandang lalaking ito na nagmamanipula ng primal energy. Isang matandang pulubi, isang dating cultivator na nawasak ang kanyang cultivation, nawala ng kakayahang mag-cultivate, sa wakas ay nagpakita ng anino ng kanyang nakaraan. Habang isa-isang natatalo ang mga tao ng Evil Sky Pavilion, lumitaw na sa wakas ang matandang demonyong si La Shou. Sa sandaling ito, nagsimula na ang tunggalian sa pagitan ni Panlit Ian at Gang Yuando. Agad na kumislap ang simbolo ng Tai Chi sa palad ni Panlit Ian, at habang itinutulak niya ang kanyang palad, isang marahas na forceful energy ng espada ang mabilis na pumutok palabas. Pinahusay ng simbolo ng Tai Chi ang forceful energy ng espada na ginagawang hindi mapipigilan. Samantala, ang lugar sa paligid ni Gang Yuando ay patuloy ding naglalabas ng mga bugzo ng forceful energy ng espada. Sa logika, ang isang cultivator sa Mystic Enlightening Realm ay dapat lamang makontrol ang dalawang hibla ng forceful energy ng espada, ngunit sa tulong ng isang maliit na array, ang forceful energy ng espada ni Gang Yuando ay tuloy-tuloy at labis na makapangyarihan. Nagbanggaan at nagtulakan ang mga forceful energy ng espada mula sa magkabilang panig, na lumilikha ng tuloy-tuloy na malalakas na tunog, na labis na marahas. Hindi na malayang umatras ang lahat, dahil hindi ito isang labanan sa antas ng Mystic Enlightening Realm, tila mas katulad ito ng isang paligsahan sa Brahmasi Realm. Bahagyang ngumiti si Panlit Ian at humakbang pasulong. Biglang, tumama ang kanyang matandang kamay sa lupa, na agad na bumasag sa mga asul na batong tile. Nakita ito ni Pan Zong at naliwanagan, bumagsak na ang mga pattern ng array. Tunay ngang makatwiran para sa isang cultivator sa Mystic Enlightening Realm na basagin ang sahig, dahil sapat ang kanilang pisikal na lakas upang gawin ito. Gayunpaman, nang akalaing mananalo na si Panlit Ian, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga basag na pattern ng array ay tumigas sa forceful energy, nagtitipon at lumilipad patungo sa simbolo ng Tai Chi ni Panlit Ian. Sa isang malakas na tunog, nabasag ang simbolo ng Tai Chi. At ang dalawang natitirang hibla ng forceful energy ng espada mula kay Gang Yuando ay nakalutang pa rin sa hangin. Diretsahang pumalakpak si Leng Luo, ngunit ang lahat ay puno ng pagkalito, bakit sila tumigil sa paglaban? Hindi pa napagpapasyahan ang panalo. Tila may sapat pang oras si Panlit Ian upang gumawa ng hakbang at sumalungat. Ano pa ang silbi ng karagdagang forceful energy ng espada ni Gang Yuando? Sa gitna ng pagkalito ng madla, biglang yumuko si Panlit Ian at sinabi, "Tinatanggap ko ang pagkatalo." Tumango si Hua Wudao at muling gumanap bilang komentarista. Naabot na ang limitasyon ng Mystic Enlightening Realm. Nang marinig ito, agad na naunawaan ng lahat. Tunay nga, nakaligtaan nila ang isang mahalagang issue, na ang isang cultivator ng Mystic Enlightening Realm ay makakayanan ang isang simbolo ng mahika at dalawang hibla ng forceful energy ng espada ay ang limitasyon na. Si Gang Yuando, na makakapagpanatili ng dalawang hibla ng forceful energy ng espada kahit na nabasag na ang mga pattern ng array, ay malinaw na mas mahusay. Ngumiti at yumuko si Panlit Ian, "Ginoo, tunay na binuksan ng inyong mga kakayahan ang aking mga mata." Pagkasabi nito, umatras siya.
Kung kahit ang mga may karanasang elder tulad ni Leng Luo at Panlit Ian ay hindi matalo si Gang Yuando sa swordsmanship, mas malamang na hindi rin ito magagawa ng iba. Ang nakababatang henerasyon, na may mas mababaw na karanasan sa cultivation, ay hindi maaaring tulay ang agwat na ito sa pamamagitan lamang ng talento. Si Ciu Honor, na nakatingin sa likod ni Huawu daw, ikaw na. Umiling si Huawu daw, huwag na, mahusay lang ako sa depensa. Ang 6 Union Seal ay maaari lamang ipakita ang mga kahangahangang epekto nito pagkatapos pumasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm, at walang silbi ito sa Mystic Enlightening Realm, tanga ako pagdating sa swordsmanship. Dahil walang elder na may kakayahang lumaban, ang eksena ay sandaling naging medyo awkward. Humalaklak si Gang Yuando, 100 taon akong nag-aral at nagtiis ng hirap sa libingan ng espada, hindi katakatakang talunin ko kayo. Sa sandaling iyon, iwinasiwas ni Duan Masheng ang kanyang Overlord Spear at malamig na sumanghal. Mga salita lamang iyan, hindi tunay na paghahambing ng cultivation. Sa larangan ng digmaan, sino ang nag-uusap tungkol sa mga patakaran at katarungan? Sino ang pipigil sa kanilang cultivation, sino ang magtatago ng kanilang mga trump card? Malakas na tumama ang Overlord Spear sa asol na batong sahig, na lumilikha ng isang bitik. Ang primal energy ni Duan Masheng ay bumulwak na parang alon ng karagatan, na nagpapalabas ng isang kahangahangang presensya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, walang pakialam na nagsalita si Gang Yuando, kung lalaban ako ng buong lakas ko, walang dad ang mamamatay ka, ngunit syempre, hindi na ako makapagpapatuloy sa paglaban. Malalim na sumimangot si Duan Masheng, kung gayon, subukan natin. Isang matatag na forceful energy ang bumalot sa Overlord Spear, kung gayon, subukan mo. Pagkasabi niya nito, isang 3 metrong taas na avatar ang lumitaw sa likuran niya, nakaupo sa isang gintong lotus, na may 2 dahon na dahan daw ang umiikot. Nagulat ang lahat, hindi inaasahan na si Duan Masheng ay magiging ganoon katapang at walang takot, na nakatayo sa harapan. Agad na naging tensyonado ang atmosfera, handa nang sumabog anumang sandali. Nagmadaling humakbang papasok si Huawu daw upang mamagitan, Duan Masheng, makinig ka sa akin, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Tutal, ito ang henyo ng espada ng hilagang kabisera. Ipinasya niyang magduel gamit ang cultivation ng Mystic Enlightening Realm bilang isang konsesyon, bakit mo isa sa panganib ang iyong buhay? Matatag na sumagot si Duan Masheng, Elder Hua, hindi na kailangang manghimok pa, kung hindi ako, sino pa, kung wala ang Master? Dahil wala sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong sa Evil Sky Pavilion, at wala ang Master, natural lamang na si Duan Masheng ang may pinakamalaking impluensya. Sa logika, sina Panlit Ian at Leng Luo ang may karapatang tumayo sa harapan, ngunit hindi pa lubusang nakakabawi ang kanilang cultivation, kaya wala silang pagpipilian kundi manood na lamang sa tabi. Kung gayon, kusang tumaas ang boses ni Gang Yuando, minamaliit ko pala si kapatid G, hindi inaasahang magkakaroon siya ng ganoong disipulo. Dahil dyan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na daan ng espada. Pagkasabi niya nito, marahas na nagbago ang primal energy sa paligid ng kabaong, mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, habang dahan daw ang nagsisimulang lumutang ang kabaong, isang mas malalim na boses ang nanggaling sa direksyon ng silangang pavilion, umatras kayo. Tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses, at nakita nila na si Lasho pala ito, nakatatapos lamang magkulong sa sarili. Tuwang-tuwang lumapit si Ciu Honor, Master, sa wakas dumating ka na, nagkagulo ang baliw na iyon mula sa libingan ng espada. Hindi nagsalita si Lasho, lumulutang sa hangin, dahan daw ang bumababa sa lupa na parang balahibo. Naglakad siya pasulong na nakapamulsa, ang kanyang tingin ay bumagsak sa kabaong, at kalmado niyang sinabi, maghanda kayo ng alak. Sa loob ng kabaong, bahagyang nanginig ang boses ni Gang Yuando, hindi tiyak kung dahil sa kaba o labis na tuwa, nauunawaan pa rin ako ni kapatid G. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Ciu Honor sa hilagang pavilion upang kumuha ng 100 taong gulang na alak.